Alright, daghang salamat. You may now be seated. To formally begin our program, let's welcome the Committee Vice Chairperson of the Committee on Laws, under whom we ask constant questions and whose wisdom has guided us in every legislative measure. Please welcome to the podium Honorable Roland M. Perez.
usa ka masidlakon o mapahiyumon na hapon kanatong tanan. Daghanon di ko dili ko na usaran. Sanahan sa atong Halandon Mayor, Ramon Nito Dorado, and sa atong Halandon Vice Mayor, Vice Mayor Ivy Durano, and also sa atong mga kaubanan nga sa Atubangan, atong mga kaubanan konsyal. Dako na mong kagalipay na niya gihapon ang atong mga opisyalis, ang mga CSOs, no, o mga public citizens concerned ng tambong kaganihang buntag, no, ang public hearing o kaganihang gihapon karon. Under the local government code, all ordinances are mandated, no, to be presented to the public through a public hearing. No, no exemption tanan siya na balaod. Mao nakamatko na itong mga barangay officials na karong buwan na o sa miaging buwan, we conducted, sa Gudyan Paluso conducted a series of public hearings to be able, for us to be able to present to you the soon to be implemented ordinances or laws which concerns the welfare of the Danao City constituencies. Karong po na, we'll be having another public hearing to be conducted by the Committee on Laws for another milestone ordinance. No, considering this is also for implementation. Concern atong labinan atong barangay officials, concern atong mga contractors, no, o suppliers tungod sa mga proyekto nga ilang paglubuhan. Hinaot ta karong hapuna mawa atong duka, no, kay holy hour magito ting duka nga labi na ni kaon ng baboy kaniha mula sa kay iyon nga you are what you eat, no, ka baboy mabusog magduka. So hinaot ta na inyong pugman ang inyong kaduka dahil maminaw ta sa ordinansa na i-present sa atong proponent. And with that, mayong hapon kanatong tanan. Atong papakan si Sir Roland, daghang salamat sir. O karon para sa introduction of guests and participants sa usahang House Rules o Guidelines, let's hear from our Honorable Secretary de Sangguniang Panlungsod, Dr. Cheryl Manico. Thank you, Attorney Gui. Maayong hapon sa tanan. Maulang gihapon ang mga naong sa kaganina nga gitambong, no? Ang diri nga side niya medyo nalahig-lahig na po sa pikas. At kinahanglan gihapon nga atong ipaila atong ang mga membro sa konseho o kamutanan nga dinhi, no? Mauni karon ang atong gi-public hearing ang draft ordinance number 086-2024, an ordinance strengthening effective and efficient public governance by requiring prior consultation, coordination, and approval of all projects initiated and funded by national government agencies and by other local government units within the jurisdiction of the City of Danao. No? Atong makita sa ato ang Danao City Government page na si Mayor dito, naghangyo yun sa DPWH na ang pinaka-importante o pinaka-prioridad na proyekto
proyekto mao gyud usa ang mamahimo sa syudad sa Danao kay mao'y kinahanglan sa ato ang mga Danawanon, no? So dako yung kaayo nga importansya na mag-coordinate pod, no? Ang local government o ang national government, ang mga national agencies, no? So mauni karon nga tungod sa kapugihan sa ato ang mga miyembro sa konseho nahimo ni nila nga draft kay para naagyoy regulation, no? Naagyoy ordinansa nga kapasikaran, no? So mo ni karong hapuna gikonsulta na usab kamo para mas manindot pagid nila ang sulod sa ordinansa na ilang aprubahan buhon, no? So sa dili pa business proper ako usang ipaila kaninyo ang atong mga pugihan nga mga miyembro sa konseho sa syudad sa Danao. Una, ang ato ang chairman sa Committee on Education and Culture, Committee on Tourism, Beautification, Local and International Relations. Maabdi, daghan na po og napapasad nga malaudnon sa syudad sa Danao, Honorable Don Ruel G. Arias. Mao na siya ang ato ang ganang na hibaw-an na konsihal pangin. Ang sunod, ato usab ipaila ang ato ang chairman sa Senior Citizens and Differently Abled Persons, Committee on Peace and Order, Public Safety and Human Rights, Honorable Adano Dani T. Robles. Senior na pero bagets paghihapon, no? Ang sunod, batanon o bagong miyembro sa konseho, siya ang chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse, Committee on Accreditation of NGOs, POs, and CSOs. Atong sugaton sa masipang pakpak, Honorable Jaime Famas, Ram Duterte III. Ang sunod na kong ipaila, mao ang, I think, ang pinakamatapon, no? Atong bagong konsihal po, abogada, maabdi, o mangutana mo, single pa siya. Attorney, sumugod pag check single, no? So, wala ako na lang siniguan pirmi, no? So, siya ang chairman sa Committee on Laws, Rules, and Privileges, Good Government, and Public Ethics, Committee on Women, Children, Vulnerable Sectors and Identities, Family Upliftment and Social Services, Committee on Accountability, Complaints, and Investigation. Please help me welcome Honorable Attorney Mary Lee Angie H. Delicano. Ang sunod, siya magkaroon ang offer ani na draft ordinance, no? So, ang sunod na kong ipaila, membro na po sa senior citizen, ang author si Honorable Delicano to ato na kanina proposal karon, no? Ang sunod na kong ipaila, taas-taas na po siya og serbisyo sa syudad sa Danao, no? Way back 1992, nagkakabats pamianan niya, no? So, nahimo siyang department head sa nagkalain-laing offices ato ang Dakbayan. And karon ni-retire na siya o gipabalik og lansar ni Mayor dito, no? Na ay kasing-kasing para sa katauhan, the chairman of the Committee on Finance, Budget, and Appropriations, Committee on Human Resource Development. Ladies and gentlemen, Honorable Roland M. Perez. Ang sunod, gipabalik sila, magtubad din sila permito. Ganila buntag, nagtubad sila, karon nagtubad gihapon.
gipabalik po, nakahuman na siya sa usa ka termino nga 9 years, o niya gipabalik po, kay pareha sila na apoy kasing-kasing para sa katawhan. The chairman of the Committee on Communications and Information Technology, Committee on Agriculture and Aquatic Resources, Honorable Jose Thaddeus Jojo B. Roble Jr. Ang ikapito na mo ipailang kaninyo, makitaan din siya kaya tungkol siyang height, no? Usa siya ka former member sa PBA, o niya, kung nakailang mo niya, pariha-pariha kag pangidaron, no? So, ato siya chairman sa Committee on Planning, Housing, Land Utilization, and Community Development. Ang bago po siya na chairman sa Committee on Health and Public Sanitation. Honorable Jose Calvin B. Tuanes. O karon, ano sa kita sa ato ang mga barangay officials, ang karon dinhi, daghan yun kay kasalamat sa inyong kanunay nga pagsanong sa hangyo sa ato ang mga konsikalis na mutambong yun mo, no? Barangay Santa Rosa, nagrepresentar ang administrative aide, Miss Emery Ramos. Thank you, ma'am. Barangay Binario, Barangay Secretary, Michelle Riponte. No, waka. Barangay Dangka, Punong Barangay, Edwin Manula. Barangay Santa Sur, Barangay Tagawan, Nelia Canias. Barangay Kagatlamak, Punong Barangay, Roberto Lao. Wala din po paulit si Kap. Barangay Ligos, Barangay Kagawan, Kagawan Ruel, Bidoya. Ang duha, kundi mamuli. Barangay Tuburan Sur, Punong Barangay, Perby, Forzas. Barangay Santikan, ang maanyag ng Punong Barangay, Fi Labrador. Barangay Taytay, Wapod Muli, Punong Barangay, Nilo Pantuha Jr. Barangay Kisul, Punong Barangay, Juby Boyna. How do you pronounce it? Juby. Juby. Barangay Masapa, Dasinging and Dancing, Punong Barangay, Sulpicio Perez. Kap, may hapon, daghan kayong salamat. Wala na nakalimtay ng barangay officials, natawag tanan. Okay, we proceed to representatives from different offices ato ang LGU. We have from the City Engineering Office, Engineer Celestial Magallanes. Sa ato ang Bids and Awards Committee, we have the beautiful Karen Enriquez. And from our City Information Office, we have Lisel Jane Ferraler. Yvonne Shane Batukan and Leonardo Cabunduan. No? Daghan kayong salamat, PIO, sa inyong pagsige o cover sa itong mga activities. And sa national agencies, we would like to acknowledge the representative from the DPWH Cebu 5th Engineering District, Assistant District Engineer, Cesar T. Tabasa Jr. Daghang salamat, sir. And we also have with us the Planning and Design section. Is this Engineer Joseph Abril? Thank you, sir. And puno-puno po sa ato ang participants karon, ang ato ang mga accredited CSOs, no? We have with us from Dakotuda 4, Francisco Gomez, George Hian,
Ruben Di Studio, and Ariel Apor. Kalihon baro, no, mga taga-Dakutuda, maabtik ra gani sila, no? And sa ato ang Ibo Community Workers Association, President Concepcion Kamanse. And our very own the IMCO, we have Jason Enriquez. Lawangan Livestock Workers Association, member Paulino Linguis. And naabot sa Tausan Inside Fisheries Association, President Wendell Glenn Peñas. And sa Luong Fishermen's Association, we have Mr. Alberto Campoy Sr. Thank you, sir. And sa ato ang nagrepresentar sa private sector side, from the Recabs Construction, we have Alvin Advencola. Howie Construction, Rex Amorosillo, Site Engineer. Engineer Annabel Soriano from the Philippine Region Construction. And we also have with us from RDC Construction, Miss Maria Cristina S. Au. Thank you, ma'am. And from Primrose Builders, we have Mr. Jose Modiva and Miss Maria Cristina Au. So, Primrose of RDC, no? So, usapon sa atong CSO from Fords Incorporated, we have Mr. Gary De Chavez. Sir Gary, nanapunta. So, wala natawag. Natawag ang tanan. Isang kamot sa wala matawag. Okay? So, naatay open forum if naamoy mga pangutana, no? Naatay microphone, ibutang sa kaliwa, isulti inyong mga pangalan o ang sektor na nagrepresentar kamo, kay this is a recorded public hearing, no? So, identify ang inyong kaugalingon, then isulti ang tingin mo na belong na sektor. Then, naatay mga comfort rooms sa kilid, pwede mong magagamit, and muhangyo po ni para paspas ang ato ang proseso sa public hearing, itong cellphone atong ibutang sa silent mode palihog, no? If importante din kayo, pwede ra mo atong sa kilid to answer sa call, no? So, Ospod ko, daghan kayong salamat sa inyong pagtambong karong hapunan sa atong ipahigayon ng public hearing. Daghang salamat. Thank you, Ma'am Che. So, karon ato lang sugdan ang ato ang pag-introduce sa kaning ordinance. So, kita ang password. So, kani siya nga ordinance actually kay sa tinuod lang kapulo ni siya na schedule o niya, karon ang ikaupat and finally nadayon na in town. So, daghang salamat nga nitambong in town mo ani nga ordinance and finally ato na siya ma-discuss properly in this forum, especially nga daghan kayo ang affected. Kay para ni siya sa tanan nga proyekto o programa nga dalon dinhi sa Danao. So, kung ang proyekto bahala o kinsa ang ning-implementar ana, bahalag kinsa gikan ang funds, ma-national baron, ma-local, malahi nga LGU. Kung kinsa ang i-fund, dili mo matter. Kung kinsa ang actual nga kanang gipa-implement, dili mo matter. As long as ang proyekto dinhi sa Danao, mo-apply ni siya nga ordinansa. So, mao ni siya ang full na title sa ordinance. Basically, kung atong pamub-an, kinahanglan aprobahan sa atuang mayor ang matag proyekto nga moanhi sa Danao. Og dili siya maaprobahan,
na ay dili siya pwede mo padayon. Maura na siya ang gist ana niya. More importantly, gipunaan po nato og part nga siguraduon nato nga kung naa gani mga guba nga mga kay ang usual mangkod ani kay kami mangkod ang tawagan ini gubuak sa road ibutang nato kay naay i-asfalto pagtan-aw dito sa i-asfalto naay naigo nga tubo sa tubig. So ang residente ang tanang lumulupyo dito sa may tubo sa tubig puro nadayon sila nga kuanan, puro nadayon sila walay agas. Sa kada adlaw nga walay agas, tawagan na po dayon ang taga-waterworks. Tawagan ang mga barangay captain, Kap, nga wala may agas. Asa man pa doon ang reklamo sa tao, ani din hinato. Maayo lang kung ang proyekto kay atuwa. Kung meaning kanang sa barangay ang nag-implement sa proyekto, kay natay katuba. Kay bao ang barangay, din sa ilang tawagan. Ang problema, kung ang proyekto, gikan siya for example sa DPWH, gikan siya for example sa probinsya, wala na kahibaw, kinsa gina exactly ang nag-implement. So una ma-implement ang proyekto, gisiguro na mo, at least karon kahibaw ta, asa ta mo damo kung naay problema nga gi-raise ang mga lumulupyo, labi na nga mao sila ang main nga apektado ani. So, nisugod ni siya, actually last year pag-inutan ni siya ma-ordinance before sa end of term ni Under Nilaw. Gipunan lang siya, kunya dayon, na siya nga ning sapa o maayo ang flood control na issue. Pagsapa sa flood control na issue, nigawas ang remarks sa mga tao na nakabantay di ay ang mga LGU, masyudad ba na ang munisipyo, na masyak na lang sila nga naa di ay bago nga proyekto or naa ay proyekto nga gibutang sa ila pero wala sila kahibaw. Wala sila kahibaw nga kanan ay lugar ang gibutangan sa proyekto. Ang problema, kung ato ang lugar ang butangan sa proyekto, ang mga lumulupyo kaya ang maproblema. Kung ang katunga sa dan kay naguba sila, ang mga nagpuyo, sila ang maproblema kay ma-traffic na ining pauli. Kinahanglan na sila mobalhin og ruta. Kani nga mga inconvenience, kinahanglan mahibawan nila ahead of time. More importantly, ang usual nga reklamo kay ngit-ngit kaayo ang 9 times na ngit-ngit kaayo ang project na site. Wala sila kahibaw nga naay nagpadung. Unya, kung naay maaksidente, asa man mo dagan ang tao? Diba, anak naghapon sa barangay mo reklamo, anak naghapon sa syudad. So in one way or another, kung naadin niya ang proyekto, anira sa yun padung ang sa tinuod, naaging kaayuhan. I-recognize man ginato na ang kaayuhan na pero naasa yun diha na una na mahuman na proyekto, naay possibility na naay mga risk, naay possibility nga ang mga tao ilang seguridad maapektuhan or at the very least ang ilang convenience sa sa ilang pag-adlaw-adlaw nga lakaw, dili nila basta-basta nga makuha. So karon, mao na dayon ni ang reason anong ako gi suwat na ordinance. Kay nakabantay magod nga usahay na imusod nga proyekto pero ini-check sa city planning padung naman diha ang proyekto or pareha gid mi og ganahan nga lugar or naa mi project na implement diha naguba na noon ang bagong human nga proyekto. Magka-problema na dayon kay kung naguba ang naayo na basta ko na noon siya ma-waste sa buhis sa katawhan. More importantly, ang nabantayan ng budget kay ang contractor kung dili gani siya city nga project, muadto sa city engineering office, muadto sa city mayor's office kung maproblema na sa ilahang project. For example, naay mo baba kay dili gyud sila mo dawat sa indemnity nga ihatag or dili sila mosugod nga gug-on ang ilang structure. Bisag nagkasinabot na nabayaran na sila in consideration sa ilang pagguba sa structure. So karon, amo gitanaw ang local government code. Possible ba nga ato ang i-require ang kung kinsa man ang mo-implementar sa proyekto dinhi sa Danao nga mo mananghin sila magpa-approve sila sa ilang project. It turns out na naagay provisions, exact provisions sa local government code kanadin ninyo makitaan
ang exact na provisions kay mo require din sila nga konsultaon ang kada local government unit. So, dapat kay prior sa implementation sa project, pangutanon sila, bisan sa planning nga stage, mo-coordinate nila para makahibaw, para maandaman kung unsa ang kinahanglan sa project. Magbutang na makadaan karon nga naay road work ahead. Kinahanglan na kanang magpatabang sa traffic kay basin og naa sa national highway. Unya dayon kinsa man ang magman sa traffic para dili magkagubot or kanang naay problema ang karsada kay gubuon siya. So pahibaw magpatabang sila sa mga taga-barangay baron para pahibaw ang mga tao nga maglisod na sila og agi dihang napita. So i-plan nila ilahang musayo baron sila og gikan kada adlaw. So, na-clear na provision under sa Section 26. So, it is the duty of every national agency or government-owned or controlled corporation to consult with local government units, NGOs, and other sectors to explain the goals and objectives of their projects and the programs and its possible impact upon the community. So kung naaga di possible nga ibutang nato na maputol ng kahoy, maigo nga water system, magian nga sapa, kinahanglan kung kinsa ang mga local government units concerned, kung kinsa ang mga sektor, for example, ang sektor sa mga mangingisda, ang sektor sa mga mag-uuma, kinahanglan ikonsulta sila. And tungod kay grabe na ron ang epekto sa atuang climate change, kinahanglan nga mangutana gitadaan sa atong mga tao, ato silang konsultaon kung okay ra ba sila ani kay sila ra ba gyud ang main nga pag-antos magkinaunsa ang project. Unya, naa sa Section 27 sa Local Government Code. In fact, ang iyahang short title is Prior Consultations Are Required. No project or program shall be implemented, broad siya, by government authorities. So, bisag yun sa pana, national, local government unit nga lain, GOCC ba na siya or agency, unless consultations are complied with and prior approval of the sanggunian concerned is obtained. So, niya dayon dili gani dapat na ma-evict sila unless na ay klaro nga relocation na site. So, ang klaro na kaayo, under sa local government code, kinahanglan konsultaon, kinahanglan na ay actual approval buo na i-implementar ang project. Pero, sa practice nato, tungod kay wala mamoy murag ordinansa nga ni-enable ani, walay ordinansa nga bisag iniimo na siya sa local government code, wala na outline para tabang alam po ni sa mga contractor nga padung mo implement ani, walay actual nga outline kung unsa man ilang buhaton aron makakuha sila ka approval, unsa man ilang requirements, kinsa may ilang pangayuan, kinsa ilang duulon. Karon nibuhat na ani nga ordinansa para pagtabang sa katawhan nga makahibaw mo unsa ang buhaton para maaprubahan ang project una sa iyang implementation. Furthermore, naapay lain nga requirement na kung masira gani ang road, naapoy power sa ang sanggunian na sila ang mulay-uli kung pasiraan na temporarily or permanently ang road. So, tungod kay example, kanang ang katunga sa daan kay masiraan yun siya, kinahanglan, pananghiran yun siya. Kay dili man na basta-basta mahatag lang kapag authority, kinahanglan iagi man siya dinhi sa ato ang sanggunian. So, sa tinuod lang, daghan-daghan naman ang may require of prior na approval. Dinhi sa Cebu, sa ang probinsya sa Sugbo, ni-require na sila of prior na approval. In fact, nasa na penalty. Ang Mandaue, na sila prior approval na requirement. Ang Quezon City, kung magawas na sa Cebu, ang Quezon City o ang Pasig, nag-require na sila of prior na approval. Unya, last week lang, nakahibaw ni nga ang sangguniang panglalawigan sa probinsya sa Sugbo, ipasar sila ang resolution nga una ang proyekto ilang aprubahan na iagi siya sa Local Development Council. Kay para mahibawan, nag-konsulta yun ang mga tao. Inana na, i-emphasize na rin ang importansya sa pag-konsulta sa mga tao. So karon, para ma-address na siya ang mga problems, naasa itong ordinansa ang paagi.
In fact, just recently, makita ko sa yun nato ang importansya sa consultation. Nahibaw man siguro mo aning murag series of events na problema si Mayor dito nga sayong para niya, dili urgent ang necessity para atong daan na naguba, mas daghan og bridge na ayuhunon. So, niagi siya, nakistorya siya, nakid-dialogue siya sa DPWH, na hantod na realign ang budget, nabalhin na siya sa maski, kinahanglan kaya nangaguba sila sa Typhoon Tino. Inana lagi ang process sa consolidation. Ang problema magod, if dili mabantayan na yun ang project, wala kang nakahibaw until iabot na dito ang heavy equipment kay magsugod na silang trabaho. Mahibong na lang ang kapitan kay nanay nireklamo nga ang mga motor dili na makaagi. So karon, mao na dayon ni ang gi-address na problem ani nga ordinansa. So, ato na ni siyang tawag og Project Implementation Procedure Ordinance of the Lao City. So, mo to tanan nga projects nga ibutang dinhi sa Danao nga himuon i-implementar dinhi sa Danao bahalag diin gikan ang source sa funding apil ani nga ordinansa. So, mandatory na dayon ni siya nga requirement. Kutob sa ahensya, kutob sa bisag lahi pa na siya nga LGU nga project dinhi, bahala corporation pa na siya, kinahanglan na ay prior consultation, coordination, and approval by the Lao City. So, unsa man nato paghibaw nga naay na comply ni siya nga requirement. Kinahanglan na ay certificate of approval from the office of the city mayor. Sa sunod na sections, atong klaruhon unsaon nimo pagkuha sa certificate of approval gikan sa office of the city mayor. So, unsa man ang timeline? Example, contractor na dinhi. Nakadaog na si contractor sa bidding. Natagaan na siya sa notice of award. Pagkahuman, nakuha na po niya sa bank ang notice to proceed gikan sa funding agency. For example, ang ni-fund ani kay national jud siya nga project. So, under siya, so natagaan na siya notice to proceed. Unya, naa naman to yung timeline sa program of works kung kanus-a sila magsugod. So, ang first, for example, ibutang nato nga ang ilahang project, ilahang i-implement in a March 14. Mo ilahang target date niya dahil kay naman na ibutang no, ilang timeline kay within 100 days, for example, mahuman na ni dapat nga project. So, dapat, kung naanakaani nga mga dokumento, at least 1 week, una ang scheduled na implementation, or by March 7, muadto na sa office sa city mayor. Muingon na po, pahibaw na dito sa office of the city mayor na musubmit sila sa documents kay mangayo sila o certificate of approval. Unsa man nga documents ang ipasubmit ani? Ang una nga document yun nga ipasubmit is ang atong notice of award o notice to proceed. Unya, ang program of works isubmit gihapon siya aron makita kung asa ang location sa project, pila man ni siya kaadlaw. Sunod na dayon, ikadawat sa mayor's office, ipa-receive na dito. Inigdawat sa mayor's office, ipa-evaluate na dayon ang nila dito. Ikahuman og evaluate, unsa pa man ang kuan. While nag-evaluate dito, naay lain nga ipasubmit gikan sa project contractor. Mao ni siya ang way na amo ang pag-address kay daghan na kaayo na dawat nga reklamo nga naalagi mga guba, na maguba nga poste, na maguba nga tubo sa tubig, na maguba nga kanang gamit sa barangay tungod ani nga mga project. So ang paagi kuyog atong mga program of works notice gikan sa bank, magpasubmit mi og affidavit of undertaking. Ang affidavit of undertaking mao ni ang mga sud ato. Una, na kung makaguba gani sila og any public property or utility, so ang project contractor will shoulder the cost of full repair, rehabilitation, replacement, and restoration. So, full repair, kay bawi nga dili siya basta-basta nimo mabuhat. Kay, what if dako-dako gid ang ilang tubig na naguba? Di magpalit pa ta og tubo nga dako, di man na basta-basta nimo mapalit. So, ang amuan ng ibutangan og timeline is ang temporary
temporary restoration within 5 days from the discovery of the damage. Example, nakaigo ka o poste. Kunya dayon kay nagbahiring na ang poste tungod ato yung mga project. So nala initial na repair, tangan balon siya o kanang murag ali para dili siya fully matumba. Mauna din na siya initial or temporary restoration. Nga ibutang mo na yung i-undertake ng buhaton under sa imong affidavit. Ikatulo, kay magbutang og klaro nga warning signs. Meaning, naidako dito nga hayag nga warning road construction ahead. Aron ang mga motor dili aron ang mga motor dili mabundol sa mga sa mga sa kanang mga ali sa project, kanang inyuhang ibutang diha. Ang uban may ang mga motor kay mabitik sa pisik. So visible meaning pahayagan nato kung masalapit ato ang imoral. Sunod is compliance with the city ordinance prohibiting the putting up of signs of politicians for self-aggrandizement and promotion. Basically, is simply put mo ni siya anti-epal. So, dili pwede nga butangan og now. Most recently, ang ILG niingon nga bawal na nga kung gigamit kay ang sa katawhan, walay picture sa bisag kinsa nga politiko. Sunod, ibutang sa affidavit of undertaking nga isubmit dito sa City Mayor ang sa project manager na mo-oversee sa project. Mangutanang isa nga sa project manager para kay Pauli kasi akong pangutanpon in case na ay problema. In the same way, at least magkailahay ang project manager o taga-office of the City Mayor kay kung namoy kinahanglan nga tabang, mutabang naman sa office of the City Mayor. Pangitaan naman sa taong paagi. So, it cuts both ways. Unya, mangayo og official email address and official office address para dito ipag-serve ang mga notice in case na ikinahanglan ipasend. So ang usual ginani is ang mga contractor kay ang mga contracting company, rare man siya nga sole proprietorship siya. Kadaghanan nila is corporation. So as much as possible, ang ma-execute sa affidavit kay ang president sa corporation. Ug wala gani ang president na waiting process. So at least na board resolution na mo-authorize nila nga pwede sila mo-perma ang affidavit. In the event gihapon na may mga deeper gyud ng projects na mukaw gyud sila, na digging, na excavation, allow ang project. For example, I don't know, a drainage project. Sorry, dili po engineer. So, kung bisag asa pa siya, bisag road, street, passageway, pathway, basta agianan, niya dayon ang atong dan, kay mahimo mga inyuhang kubod, na ay additional na documents na i-require. Una is a permit to dig or excavate from the City Planning and Development Office and a traffic clearance from the Traffic Management Office. Mangayo ang traffic clearance sa Traffic Management Office kay kung law mo ang idig, mas kinahanglan na nasa deploy ng tao na magbantay dito. Kay umatagak ang motor, basig law na kaya na kuhaanan. In the same way, kinahanglan na i-permit gikan sa City Planning and Development Office kay sila man ang nakadetermine sa mga klase sa mga land sa tibuok syudad. So sila makahibaw kung pwede ba na nato siya kaunon diha or kung naabay existing nga tubo karon ang tanaw basig maiko. So, para makuha na siya nga mga dokumento, magsubmit sila sa project plan o sa timetable or schedule sa excavation project na kanang since mag-excavate sila ikahuman nimo og count kinahanglan ayuhod siya so kanus-a man ni siya maayo preferably so ipakita kung kanus-a to ma-restore ang dan karon ang agianan sa iyang original state at least na estimated na completion na din masabtan naman sa na for example kung usugid kayo makuha naalay difference siguro nga pila ka days. Either way, at least kani siya gipahibaw daan ang city planning nga office. So, kung naagani kuan, kung naagani additional na documents, pwede na siya determine sa taga-city planning. Ang sunod na requirement is a clearance from the City Planning and Development Office certifying mawalay duplication. Meaning,
kana siyang proyekto, bag-o na siya, kinahanglan na siya. Kay ang usual magod na mahitabo, natatagay proyekto dito, na human na gani. Unya, usman na po. Ang usual na reklamo sa mga tao, ang tarong nga dan, gubon, ang guba nga dan, di simentohon. Di na ganahan na nainana na reputasyon ang Danao. So karon klaro na yun, na kung tarong na ang dan, di na siya ilagdan. Niya, ang atong city planning, pareha sa city engineering, kahibaw na sila sa tanan na proyekto nga na-undertake na sa Danao o padung na mabuhi nga buhaton sa Danao. So, ato ang i-summarize unsa man ay ang requirements sa issuance of a certificate of approval gikan sa opisina sa atong mayor. Una, project documents. So, ang notice to proceed, ang program of works, ang katong inyong project timeline, for example, among others, na makapaklaro sa mayor, makahibaw, makaila siya, asa dapit, ano saan inyong buhaton ang proyekto. Sunod, ang affidavit of undertaking sa ato ang project contractor, na mupahibaw ang project contractor na kung naay maguba, sila kay lupaayo sa ilahang naguba, o manubag sila ani sa katawhan, dili sila musugot na gamiton sa ibisan kinsa nga politiko ang proyekto para magpasikat o maginaon sa mangani, mo-coordinate sila sa traffic nga office para sigurohon na walay problema ang walay kung maginaon sa o simbako na yung mga aksidente, ma-prevent siya o kung naamang ay dali na makaresponde. Sunod is, kung mag-count gani permit to dig or excavate gikan sa city planning office, and then a traffic clearance from the traffic management office. Mao na dayon siya, so 5 requirements atong i-submit dito sa office of the city mayor. Ano sa ito? At least usa ka semana before mo implementar sa project. So, damo na ito na to ang practice na moato sa office ni Mayor dito, niya moana dayon ka Mayor mag-participol mi kay ugma magsugod na may ang trabaho. At least karon klaro na ang consultation na process, klaro na ang requirements. So, ang ikahuman na dayon, kung kompleto na to ang documents, mo issue na dayon og certificate of approval, diha na dayon padayon ang implementation sa project. So, unsa man ang mga prohibited acts sa ato ang ordinansa? Ang violation ato, unsa man dayon ang penalty. So, dinhi na dayon siya magawas. What if didso og sugod si project contractor ning padayon siya dito? Dito na din siya gibutangan na niya sa tunga-tunga sa daan ang iyang heavy equipment, nagsugod na, nag-deploy na siya ang mga tao dito. Wala yung certificate of approval pag-review sa office of the city mayor. Unsa man dayon ang mahitabo? Ang first na mo happen, mag-issue si mayor dito og cease and desist order. Meaning, ingon niya nga, undanga sa na inyong trabaho, kay doon na may requirement, kinahanglan na amoy approval gikan nako. Ibutang siya dito, ipakita sa mga nagtrabaho, o kung kinsa mga gani ang naa dito sa site, o sa address na ilahang naibawan ani nga contractor. Unya, while na ining-abot na serve na gani ang cease and desist order, tanan na roadworks, signages, obstructions, tanan nagibutang sa tunga-tunga sa daan, apil na ng PC, apil na ng mga gibang-ali dito, considered na siya nga nuisance per se. So apil ang mga gamit sa mga panday, tanan nagibutang sa tunga-tunga sa daan, mahimo na dahil siya nuisance per se. Kasi pasabot kong nuisance per se, pwede siya nga ibargohon. Kay makaagrabyado naman siya sa mga tao. Maglisod naman o agi ang mga tao. So pwede siya kuhaon upon recommendation sa Board Against Nuisance sa ato ang syudad. Unya, ang second na dayon nga penalty kung wala ka certificate of approval gikan sa mayor, diha na dayon nga pwede nga multahan o 5,000 pesos per violation. Per violation, meaning per day nga nipadayon ka sa imong project, hantod nga nikuha ka sa sugod ka process sa certificate of approval, magdagan ang ato ang fine.
and or imprisonment of more of 1 year. Subject to nga i-file dito sa korte kung ma-violate ni siya. So for every instance, wala na siya yung first offense, second offense, third offense, so ma 5,000 ang multa sa kada adlaw na wala niya yung certificate of approval. Unya, ang covered ani kay any employee, officer, or agent. So kung kinsa ang namirma ato, mao ang padalhan ko demand letter nga pabayro na ani ato ang fine, ato ang multa. And then, kung ang kuan gani, kung ang ipa-implementar sa project kay usa ka barangay official for example or usa ka public official, meaning kanang mga elected sila nga official, and isugod sila nga i-implementar to, mawalay certificate of approval na ay gawas ato nga fine, pwede sila ma-filean og administrative charge, meaning pwede sila masuhan kadto sa ombudsman. So, sa juridical entities, kay for example, maglisod man ta nga katong usagit ka juridical entity kung fine sa'yo na siya. Pero kung dili ganito siya bayaran, meaning pwede nga mag-go after atong mga sa ilang President Baron, sa ilang Board of Directors, among others. So sunod na ipinalize ani gawas atong walay certificate of approval, ang another ka important ani kay katong undertaking. Meaning, kinahanglan, meaning kaguba gani, nga nakabantay mo na ay naguba nga gamit sa mga pampubliko, nga gigamit ana diha, tubo sa tubig among others, taga niya dahil wala siya ayuha dayon, mong issue yapon ang mayor o cease and desist order. So, within 5 days, so sa ikaunong nga adlaw, wala gyapon gibuhat, wala gyapon iagas ang kuan, ang balay sa mga nagpuyo sa duol dito. If wala gihapon siya actually, muhatag og cease and desist order ang mayor. Unya ipasuspinso niya ang certificate of approval until sugdan to siya o ayong. So kung suspended ang certificate of approval, dili magpadayon ang project. Dili mahimo na doon nga kuan dili sila pwede mo padayon sa ilahang pagtrabaho hangtod nga gi-repair to. Kaya anyway, nabi ay mga panday nga naaniha, kay daghan nga kamao nga pwede mo repair ana. So ang second nga instance nga pwede nga ma-revoke na gyud ang certificate of approval kay kung wa gyud nila ayuha ang tibuok nila nga naguba. So, kanang i-count lang, ipasagdan pagkahuman. Nga dayon kay nagaguba na dito ang mga tubo, na i-posting ang katagako na siya, na ipasagdan gihapon. I-revoke ang certificate of approval, o niya, na agyapoy multa nga 5,000 pesos. At no such time, nabayran to nila, ayuhon to nila. So, ang sunod ating nga violation na possible is the failure to put up warning signs. So, kung dili gani ang vicinity sa project, di kayo makahibaw ang nagpadong ay mong proyekto kay naay ongoing diha ang project, wala siya ni comply ani nga undertaking, ang muhapan na dayon kay pwede na dayon siya pamultahon. Sa first nga offense is 1,000 pesos. So, pwede na dahil i-suspend ang certificate of approval hangtod nga magbutang ang warning sign. Simple naman, wala man sa niingon na kailangan billboard gid niyo ang warning sign. As long as visible siya, as long as makit-an siya nga makahibaw nagpadung nga naay na-close na dahil sa unahan. Sa second offense is 3,000 pesos and suspension also. And then the third offense is 5,000. And then the revocation of the certificate of approval. So, for every day, nga wala naka-comply ani, separate na siya ang offense. So, kung tulo na kakaadlaw wala naka-put up, so tulo na siya ka-offense. So mabot na o 5,000 plus 3,000 plus 1,000 ang bayranan. Inana siya nga mag-compute. Mga dito siya ang penal nga provision sa ato ang ordinance. Don't worry kung naay dili clear kay i-open naman na mo ang floor for questions, discussions, clarifications. So, information and dissemination, we will be furnishing all the barangays and the DPWH and all the relevant offices of a copy of this ordinance
for proper information dissemination. And then, there will be an IRR na i-furnish ihapon na mo ninyo para klaro na dayon ang murag timeline sa pag-secure ani. And then, ang procedure. And every 3 years, kay among butang, pwede na siya reviewon sa sanggunian. At least, makadungog sa feedback after ani. Kaya di ko ginamo ma-foresee sa mga possible mga problema nga mo arise after ani. And separability, repealing clause, and this will be effective after publication, considering na may penal na provision. So, before I end this, considering that this is the this is the fourth schedule actually. Sige dyan siya ka-postpone. It started with an earthquake, and then we got Typhoon Nino, and then mag-schedule namin next kay it turned out na Chinese New Year. So finally, nasultian na yung taon we finally ran out of bad luck. So before I end this, I'd like to thank my staff who have worked so tirelessly for this. Raven C. Caputulan, we have our interns who helped us with this one. We're a small office of 3 people, so it's really very difficult. My staff who also was here. Lady May Aringa helped so much. I know the other staff has helped, Sir Al Martel and Clark, and everyone who helped naghan ba yung additional notices. I'm so grateful, Ma'am Jeanette. We thank everyone for helping make this happen, and we thank you all for your presence for this very fruitful discussion. With that, I now open the floor for questions, comments, clarifications, and discussions. So, ang kahit pangutana, you may approach the microphone, and then when you approach the microphone, please state your name, and then under what sector, what office are you affiliated with, and tell us your question. Thank you. It turned out na error sa printing, so I'll be showing you after 4.3. May gani, kaya na-discuss na siya. 3 months?
So it turns out there was an error in your printed copies, but don't worry, i-discuss na ganito na ko siya. Na-missing a page, page 6. Mauna siya exact na wording. So, kato bitaw giingon nako ganiha nga kung ang inyuhang proyekto kay mukaw sa ilawang gyud sa yuta kay lawlaw and drainage system ba for example, mao ni siya ang list sa requirements. Niya, kung completed tayo ang requirements, mao na sa 5.4, ma-issue na dayon ang certificate of approval. O pwede na mo padayon ang project kung naa na ang certificate of approval. Anyway, publicly available kung saan ang ato ang ordinance o kung galing nga pasar na siya. Niya, pwede na pagkita mo request o kopya. Ikahuman ani ang ato ang mga barangay, ato ang mga national government agencies, ato mga GOCCs, o ganahan magani mo magpa-furnish o copy, pwede rin ninyo sultian kay kunya bahin ani. So, last call for questions. Yes, Sir Gary. May hapon sa tanan. Gary Ben Chavez representing Forge as board sec. Pwede lang ako, this is maybe local or national funded specifically for infrastructure, road widening, road excavation, o bridges. Salamat sa invitation niya ay PCD and the rest of the Soros body for giving Forge. Pwede ba natin to give more teeth or ngipon sa balaod o sa ordinansa na nahimo? Sayop lang ta for every project na i-undertake sa ka developer or sa ka construction company or sa ka development company, magbutang na nag-COA billboard. Kita mo na? COA billboard, nakita na siya last time. COA, DPWH billboard, tapos nakabutang niya ang details kung kano sa magsugod, kano sa mahuman, o kano sa complete ang project. Para at least makita po, in the event ka din mahuman or kung mahuman ang project on or before the completion date, wala ba tayo on the local level, wala ba tayo penalty clause for that? At least maybe monthly or daily nga non-completion for that specific project. Because one sa restoration, two sa excavation or restoration sa mga bridges, streets, and kada mga fairways. At least na lang, kay ang hassle sample o the parts sa commuters or sa lumulupyo sa kanang lugar, dili man po siguro malimod. At least, kung nahuman ang tato nila, kana siya, at least ngipon at the same time completion sa restoration or sa excavation. Okay? What type penalty clause na abutang dito? At least take note sa EODB, ease of doing business, and then the citizens charter for the completion sa
kanang on the part sa contractor na naa sa DPWH nga project. Sige, thank you so much, Sir Gary. Correct me if I'm wrong, natin naga DPWH, no? Ang problem ang good, kay dili man involved ang Danao City ana ang contract. It just so happens na ang Danao City kay diha niya i-implement. Mao gini ang i-contemplate ani nga ordinance. So since wala man mi ana nga kontrata, dili mi makapinalize sila kay dili na mo gikan ang kwarta. But ang amuha siguro kaya buhaton is pwede may mo pa-explain nila. Pwede na mo ingon ang city mayor na magpanotis mo explain me nga kanang ano na dugay ang project. Kay possible man yun, kay wala na kahibaw, pareha na gud ani nga ordinance sige siya kamove kay makabuot makahibaw ba dahil ta nga earthquake, makahibaw ba dahil ta nga magsige upuan. So at the very least, kaya man ako whether we can consider adding a notice to explain in case of non-compliance with the contract. Either way, if ever there is a problem with kanang dili mahuman nga project, then ang ultimate manggod ata gid ana nga penalty kay sa sila mabayaran ato nga phase sa project dili gid siya ma-complete kay only upon issuance of a certificate of completion man nga ma-release ang ilahang cheque dito pa ideally, but dito pa siya makaya. Oo. But there is a suggestion from members of the committee. We start with Honorable Roble Jr. and then we go to Honorable Adana Roble. Either. Ako leon ako. Anyway, as far as projects implemented by the city, naman ay contract. No? So, una yung mga problema, sometimes, the agency or the department o yung contractor, usay naman ay giingon nila o change order. Nang change order ba, nang litan, ni kalitong baha, o niya, ni giveaway ang sa ka-portion, kita natukod ka o covered court. Nagmitabo, tingali na sa kabarangay ng sigiguan, katong portion nag-i-extend para makompleto ang ilang risers o ng aming kuranan o ni-keep in dito. So, kinanglan, bakfilan pa ang katong portion na doon ay nakuha ng yuta sa ilaw. So, mo request ang contractor o kasi tawag na ba? Change order? Parisyon order. Parisyon order. Variation order. Mausan na yung po sa DPWH. Kung DPWH project, wala kayo labot. Kaya ang contract between the contractor o ang agency. But kung di nila mahuman sa given period ang project, kita kaan sila o 90 days o nila mahuman na may slippage. So, nalagyan sila tulubagon kung di nila mahuman ang project on time. Naman din itong assistant DA, pwede ka mawatak o gamay pasabot. May hapon na itong with regards to your query, during planning stage, na magdidili na ito makitaan ito. So sa actual na siya na ibawan, so as mentioned by Sir Danny, na siya yung apparition order. So it's either mag-extend po ta sa duration sa calendar days or within the time frame na yun siya. So kung walay i-issue approve extension order, so mo na naslay penalty, mo nang na-slippage they will pay the corresponding pay for that. Okay. So, if I may add, sa gingon ni Consider Danny, more careful to say, whatever is the reason,
usahay ang tao, simple kayo tinanawan, tanaw sa board, uy, February. March naman ron, wa pa man ni mahuman. That is why this council will ask you for a explanation or a justification for us to disseminate to our captains. No nga, uy, mao di ay ni, mao na po ni Kap, ang atong papel Kap, ang pag-disseminate sa mong justification sama sa gingon ni food study, wa matag-ani, nganing dahili di ay itong buwan, kinahanglan, riprapan nila is an additional program of work. So, sila na ang contracting party may magbuhat ana. Muni ang importanteng papel sa mga kapitan, dili lang sa kapitan sa barangay nga na ang project, kundi hasta sa mga kapitan nga mangagi ang mga tao aron masabtan nga mao di hindi nga nilapas na. Now, I would like to call the attention for also for the DPWH, sir, in cases in ANA, mas dali yun sir kung doon na mo'y update dito sa completion. Inyong usbon ang completion sir due to kanang pagdahilig sa yuta, erosion di namu na nanay variation na inyong istoryahan. Okay, so Kap, noted ninyo Kap, muna'y atong buhaton nga pasabtod sa nato mga tao. Kaya mga tao kay tanaw nabiyaan na ganito sa bukid itong board dito nga naaidan nga perting gubutas kalibutan katong dito bukira sir Talisay naaidan project nyuwaman why update ghost project ang gingon we did not talk about why update if ever that's legit. So, okay, thank you. Okay. Sige. Maybe we can hear from our DPWH representative. Unsa inyong usual nga penalty sa violation kung unjustified yun ang delay? Na siya yung petition, we will issue liquidated damages. I think 1/10 of the remaining days. 1/10 of the remaining. Ma'am, for the petition, Yes. with regards to the implementation of projects for 2026, since we are nagsugod namin o bidding, then since the ordinance din on classes or siya wala pa na final or na-approve, so as are we still required to secure the necessary permits as mentioned, although we are constantly coordinating with the engineering office sa office of the year. Kung sir, dili man ni since kinal man ni siya nga provision kanang daghan kay siya o prohibited nga acts nga pwede nga mamultahan. So we cannot apply this retroactively, meaning hatod dili mo hatod wala pa ni na-approve nga ordinance after its third reading, wala pa ni siya na-publish, dili pa sad ni mo apply naman nga requirements. So, kung nahuman na ang publication ani nga ordinance, we will coordinate with the PIO and we will inform so as to inform the public nga ning apply na ni siya. So, maybe kani nga ordinance realistically after man i-approve sa provincial board. So, taga na itong mga 2 months siguro ang provincial board niya, another month for the publication. So, mga second quarter na dyan siguro ni siya 2026 na i-implement mo apply. Second to third quarter more or less, depending on the speed of the approval at the provincial board level. For now, sir, para city tanan, sa wa pa niya malaura, you coordinate with the city engineering, the waterworks, kay tingali naraba itong water na napita, tingay natin maigo, mauna sa tirason ng ngayon ay variance ninyo ang kumpanya. So, para maayos yan, dito itong coordinate na lang sa mga city engineering na to, makita daan, asa mong tira, na malikayan ang komplikasyon sa uban pa, kay doon, sir sa
kanatong kuha niya, about water. Okay, thank you. Noted. Honorable Chair, Yes, Honorable Ramon. ang akong suggestion is, pag-practice na lang naan ba, binubuhay ng storya, practice na lang naan ang coordination. Kaya eventually, ang tumatapadong. So, para mag-anan na ka, una yung mga projects. Now, pwede ko mo hangyo, Engineer Cesar, karon mang mong bago, nakita na to sa social media na si Mayor, Vice Mayor, ang atong Planning and Engineering Office had a sit-down dialogue with your office. I think you were around, the district engineer was there, and some of your key officials. Naaman ko yung mga funding o na yung mga proposed projects na nakita ni Mayor murabag ka na dili maoy legit na panginahanglan sa Danao tungod sa epekto sa mga pagbaha o sa mga niagi ng mga bagyo. Now, naamay gihatag murag realignment, no? I think the mayor sent a letter to the office of the president, and at the same time, a request also to the secretary of the Department of Public Works and Highways, Dizon. Secretary Dizon. Personally, wala ko kakita sa official approval kung asa ito instead na kini nga project naghimong lain, pwede ka manghatag o information din sa body karon for our information and for information also of those who are attending this public hearing. May sad na makahibaw sila na naninguha ang administrasyon ni Mayor Nito nga ang mga project na i-implement supposedly by DPWH na tungkol kay na-allocate na nihangyo ta na i-realign o niya tubagon ang panginahanglan at immediate kay naguba ang tulay unya nakabkab ang sapat, no? So mahangyo po ni Engineer Cesar Cabasa maghatag og impormasyon. Yes, sir. With regards to the request of the Honorable Mayor, our 2026 projects mostly as our core mandate along national roads. So from Liloan to Danao, kanang sa may DepEd, classified siya as national primary roads. So mas priority siya, mas natagaan siyang funding for the preventive maintenance, meaning ang mga scope usually niya is asphalt overlay. But since Mayor Nito requested to transfer it to another project within the local roads, but under the provision of the JEE, we cannot directly change the projects from national to local. But as instructed by the notice that the President gahapon, meeting ni Mayor Nito, district engineer, then after sa meeting, may proceed na nito sa itong projects na priority ni Mayor na ipatabaho. So as instructed by Secretary Vince Dizon, na mag-uti i-propose na 14 ka projects si Mayor. So from the 14 projects na kuha kami at least 3 bitaw na priority yun. So giadto na mo gapon ang itong bridge sa Binakot, then hastaan ka itong mga roads na guba going to the bridge, including itong mga river bank protection. Then after na, i-proceed sa mga ito sa Suba, ito pong naguba dito. So kanto mo ito giparasyon ni Secretary by next week ma-submit na mo ngadto ang kanang tulo ka priority projects, sila na ito mangita for funding. So for the realignment, dili pa may tanan na realign. The Chair, thank you kayo, Engineer Cabasa. And that, Chair,
Salamat kayo. At least naman rin mga barangay captains, no? Concern sa kayo na ilang ang sitwasyon sa atong mga kagalanan o tulay o sa mga. Salamat kayo. Thank you, Honorable Chair. Thank you, Honorable Robin. Thank you so much, Engineer Ha, for your attendance. Natimingan sa dyan siya ng public hearing. What dyan tuyuan? Okay, last month pa rin ako mag-schedule. Okay, so matanda ko na pa ilaing na questions. Labi na mga taga-barangay. Sige ma'am. I am Concepcion Camansi, representing the CSO, titled from Igbo Community Workers Association. My question is, ignorance of the law excuses no one. So dapat din may bawang kita may mga incentive tayo kay bawang no. So my question is, the cease and desist order is applicable ba to any project violation? Yes, the cease and desist order is applicable to those only those provisions nga na-violate. So it's specific. So as far as I remember, the first cease and desist order obviously is if the project has been implemented without first securing a certificate of approval. In the absence of a certificate of approval, you will be served with a cease and desist order. The second is failure to effect initial repairs within 5 days from the discovery of the damage. So, muna siya ang second na cease and desist order. The third cease and desist order, at least under the provisions of this ordinance, is if there is a failure to effect full repair after the completion while the project is ongoing. So, diha applicable ang cease and desist order. Yeah, as a recap lang ma'am, where we can secure the cease and desist order, asa ka makasecure Dili siya i-secure ma'am. Si Mayor mismo ang present because siya naman ang authority ng makapastop o mga operations, for example, o mga project works din sa ato ang syudad. Kay siya man ang generally, siya ay supervision o control sa tanan ng public properties na naa sa ato ang syudad. So siya rin ang maka-issue anak. Yes ma'am. Thank you. But just to clarify, at least, maunayon ko nga at least for this ordinance, kay naay mga instances na pwede po ato ang city mayor ma-issue din siya og cease and desist order. Mo-apply siya, for example, anang mga business establishments na walay business permit, nagpadayon sila operate. Or naa siya iginan na, or naay, for example, kuwangan o mga permits, like nga kanang specialized permits, example kanang mga babuyan, kanang mga wala pa kayo yung mga mining din but mga inana bitaw, especially na environmental concerns, ang mayor pwede dyan siya ma-issue cease and desist order in the exercise of his power of the fact na siya man ang local chief executive. So siya yun ang mumando nimo sa conduct sa mga business o sa mga operations na naa sa authority na iyaha. Pero as far as this is concerned, kato siya ng mga instances. Kay dili man gud basta-basta mo ingon lang si mayor og stop for minor violations. At the very least, pwede siguro magpa-explain siya, not just to explain na nahitabo ni. But cease and desist kay maka-affect mo ka sa general na run sa project, maka-affect ka sa timeline, maka-cause pwede nga mo reklamo ang certain na entity kay moingon sila nga nakasuffer sila of damage. So dili na siya i-issue lightly. Thank you. I hope that answers this question. Okay, do we have any further discussions? With that, let's hear from our member from the Committee on Laws, Honorable Jose Calvin Cuadles, for the closing remarks. Thank you, Honorable Americano.
before we end our public hearing, no, salamat lang ko sa mga kauban sa buhat na niyatin karon, and also sa SP Secretary and SP staff sa ilang pag-facilitate din sa atong public hearing. And of course, sa atong PIO na walang sawang mag-support, sige kuyo sa atong public hearing. No? And of course, sa atong mga invited guests, sa atong mga resource person, no? Sa mga barangay officials, mga private sectors, organizers, no? Kaninyong tanan nga niya karon, daghan kayong salamat. Kaya ang inyong suggestions, inyong questions, ako kayo nakatabang para sa ining ang atong pagabuhaton ng ordinance. No? So, nindot kayo ang atong discussion, fruitful kayo ang discussion, and daghan kayo clear kayo ang atong gipaabot sa atong proponent regarding aning atong ordinance nga pagabuhaton. So, with that, again, daghang salamat ug ayaw ta mo kanang sawa sa pag-attend ni atong public hearing, no? Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Daghang salamat Sir Calvin ug daghang salamat sa tanan nga nitambong. Daghang salamat sa inyong pagahid og oras. Ug karon do I hear a motion from members of the Committee on Laws. Honorable Chair, if there are no further discussions or queries, I move for the adjournment of this public hearing. Recommendation I move for that this the report of the public hearing shall be calendared in the next regular session, and if possible to be included in the calendar for second reading and approval of this ordinance of the Court. There is a motion from Honorable Roland Perez for the approval of this, for the to calendar this draft ordinance number 86-2024 for second reading for possible approval in the next regular session, duly seconded by Honorable Adana Roble. Therefore, the motion is carried. The second motion pertains to the adjournment of the present committee hearing. There is a motion from Honorable Perez to adjourn the present committee hearing. Do I hear a second? Seconded by Honorable Sir Calvin Cuadlas. Therefore, the motion is carried. Daghang salamat sa tanan.